Good morning everyone. Medyo nakakalungkot tong video na to at hindi ko ine-expect na kailangan kong gumawa ng video about sa disinfection. Pero bago yun, bibigyan ko muna kayo ng backstory kung bakit kailangan natin mag-disinfect dito sa ating ground. Kung maalala niyo si Joy Boy, di ba galing siya sa Thailand? 4 months na siya at isa lang yung bakuna niya. Kaya talagang hindi namin ito nilalabas sa bahay. And as much as possible, limitado lang din yung mga taong nakikita niya. Sa liit ba naman ito, paano mo pa ba ito ilalabas? Ito, I think this is 23 na ng gabi. By the way, kaya nga pala nandito si Joy Boy kasi regalo siya ni Papa kay Mama nung Christmas. Iba talaga yung happiness nung naibigay na. Sabi nga namin bagay na bagay kay Joy Boy yung pangalan niya. Dami na din namin plano kasi nga import si Joy Boy. So meron siyang passport. Gusto ni Mama na isama si Joy Boy sa lahat ng pupuntahan niya. Sa group chat nga namin, puro si Joy Boy lang yung laman. Para bang nagkaroon kami ng bunso. Yun nga lang, eto na. Pagtapos ng bagong taon, bigla na lang sumuka si Joy Boy at ayaw kumain. Dinala namin siya agad sa vet. At doon na namin nalaman na positive siya sa parvo. At after 6 days ng kanyang paglaban, bumigay din siya at bago siya mamaalam. Para bang binigyan niya pa ako ng pag-asa kasi gusto niya pang kumain eh. Yun nga lang kinabukasan, wala na, hindi na talaga kinaya. Kaya sobrang nakakalungkot. Na-realize ko nga na kahit pala maiksi or matagal yung pagsasama nyo, parehas pa din yung sakit na mararamdaman mo. Pero wala ganun talaga. Kailangan natin mag-move on at isa ito sa ating mga pagdadaanan ngayon. Pero sigurado ako na magiging parte si Joy Boy ng journey natin bilang mag-aaso kahit saan man tayo dalhin nito. Ngayon ang goal natin is maging safe yung iba nating aso at yung mga dadating pa. Kaya ito yung first step na ginawa ko. Pinabungkal ko yung mga damo kung saan ko nililinis yung cage. Hindi lang damo, pati yung soil. Mga 3 inches siguro yung lalim para mas safe talaga. And after matanggal yung grass natin, ito, ginamitan ko ng Virkon S. Ni-research ko pa talaga to. Disinfectant to na pwede gamitin sa grass. Pero disclaimer lang, sabi kasi sa ChatGPT, hindi daw ito ganun ka-effective sa lupa. But since ginawa na naman natin yung safest way, which is yung tungkabin nga natin itong lupa at palitan ng bago, nilagyan pa din natin ito ng Virkon S para at least doble protection ba. At ito day 2 na to. Inulit ko ulit yung proseso. Virkon S ulit. Mga 3 beses ko siguro binalik-balikan. Pati yung gazebo, pinalinis ko na rin kay ate. Nung ginagawa ko nga pala tong proseso na to, nakakulong yung mga aso. Nag-start ako around 7 a.m. Natapos ako ng around 5 p.m. Kasama na doon yung pagpapaligo. And by the way, hindi lang naman kasi yung mga dogs ko din yung kailangan maging safe. Pati na din syempre yung mga parating. At ito, pinapagawa nga natin yung cage sa harapan ng bahay. Kasi napansin ko na nakakalusot yung mga puppies na nilalagay ko dito. Yan, para hindi sila pag-alagala kapag nandito sila sa bahay. Yung ibang nagpapa-import kasi sa akin, nilalodging dito yung mga puppies nila bago nila kuhanin. So ito, day 3 na to. Dito naman tayo sa backyard natin. At Zone Rocks yung gamit natin. Nga pala kung matatanong nyo, sa restaurant ako dati nagtatrabaho. After na mahabang trabaho namin sa kusina, itong Zone Rocks lang ang ginagamit namin na pang disinfect. Gaya nga ng sabi ko, hindi naman lumalabas si Joy Boy. Pero yung mga aso ko kasi lakad ng lakad sa garden, tapos pupunta dito sa pathway na to. So possible pa rin na maikalat nila yung virus. Kaya pati yan, nilagyan natin ng Zone Rocks. Binabad natin for 10 to 20 minutes. At ito na siya after 2 oras ng paglilinis. Mabuti na nga lang nandito si Kuya Samboy para tulungan ako. Tapos na yung gazebo, tapos na yung garden, tapos na rin ito. Yung likod. O, diba? Linis na niya. Tapos ito yung pinaka-importante na nilinis namin dito. Even though na alam ko naman na lahat nalinis talaga. At syempre para sa kennel natin ang gamit ko dyan, Innovida. Sa ibang video ko na lang ipapakita kung paano ko siya nilinis. Kasi meron pa tayong project dyan na hindi natatapos. Para dito kay Sultan, sa parating natin na puppy. Saka everyday ko naman nililinis talaga yung kennel. Kaya sure na sure ako na safe sila. Pati dito sa backyard, safe din yan.
So ayun lang, isa ito sa pinakamalungkot para sa akin na pagdadaanan ko. Pero wala ganun talaga yung plano ni Lord. At the end of the day, si Lord lang din yung may alam kung bakit natin to kailangan pagdaanan. Binigyan din ako ng bagong inspirasyon ni Joy Boy. Kaya malalaman natin kung ano yun. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood ng video ko. God bless.